Gandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Ngayon pong araw ng August 3, Monday po. Okay? At Proverbs chapter 23 ho, 30 to 33, the Bible says, "And they that tarry long at the wine, they that go down to seek mixed wine. Look not upon the wine when it is red." Yan po ang pamagat natin. "When it giveth his color in the cup, when it moveth itself." Alright? At the last it biteth like a serpent and stingeth like another. Thine eye shall behold. Hindi, yan na po. Hanggang 32. Alright? So makikita po natin dito yung mga word meaning na yung tari lang po dyan para sa Hebrew word. Procrastinate or continue or stay. Yan po ang mga binigay ng Concordant Dictionary. Ho. Yung nananatili sa'yo. Sabi ng Bible kasi, "They that tarry long at the wine," yung mga nagko-continue, yung nag-i-stay sa kanila, yung wag munang itigil, nag-procrastinate po yung saka na itigil, pagsasabihin ng doktor na bawal. So, "They that tarry long," the Bible says, "They that go to seek mixed wine, look not thou wine upon the wine when it is red." Yung wine po, of course, yung fermented. Wine as fermented po ang sabi ng dictionary, yung nakakalasing. Yung wine po na ginawa ng Panginoon na turn the water into wine ay unfermented po yun. So hindi po yun nakakalasing. In other words, pure po yun na grape juice, ganun. Katas ng prutas. Pero ito pong wine dito, fermented. Yun po yung ginawa ng Panginoon, unfermented. Ito, fermented nakakalasing. Talagang may halong alcohol. Kaya sabi ng Bible, "Look not thou upon the wine when it is red." Yung red po ay the wine is fully fermented and attractive. Alright? So talagang red red na red, attractive talaga. And yung bited po dyan, like a serpent, ay to strike with a sting. Kumbaga talagang kakagatin niya ang taong yan hanggang sa masira ang kanyang katawan. Ano po? And literally, the wine is fully fermented and attractive. Okay? Figuratively, number 2, red symbolizes temptation and danger. Kaya nga, di ba, yung red, nandyan yung apple of your eye. Kumbaga, nandyan yung focus na because of the color, mga kapatid. Temptation. At danger. Ganun din po yung mga strange woman They wore a red scarlet, sabi nga ng Alright? So kaya nga nakaka-tempo, danger. Kumbaga, pagka nandyan na, aalokin ka na ng wine, ng alak, talagang mapapa-attract ka na lang na gagawin mo. Subalit, ang gagawin niya sa sarili mo, sisirain niya naman yung katawan ng tao, di ba? So, a lesson about sin in general, the principle extends beyond wine na po. Sin often looks delightful before it destroys. Parang delightful, masaya, nagkakatuwaan. Maya-maya, lasing na, nakahandusay na doon, nagsusuka na, nag-aaway na, may tagaan na. So, looks delightful before it destroys. Akala mo okay lang sa'yo, di ba? Pero kasiraan pala. Letter B, promises pleasure before producing pain. Yun, nagkaka-liver cirrhosis, may mga cancer, may mga kung ano-anong dinudulot sa katawan. So it promises pleasure, masaya, nagkakatuwaan, tagay-tagay, konti-konti, later on, konti-container. Yung pala, nakakapag-produce na ng pain. May stama na pala yung liver mo. Liver cirrhosis na pala yun. And letter C, appears harmless before becoming harmful. Parang okay lang, di ba? Wala muna. Harmless. Before you know it, nako, may tama na. Kaya nga kung wise po tayo, ay dapat look not thou. Yung pagtingin pa lang kasi, may temptation na dun Huwag mo nang tignan. Parang sa babae, sa lalaki, natitim ka, may asawa ka na. Huwag mo nang tignan, lumayo ka na. Pag niyayaya ka, sabihin mo, Kristyano ako, baptist pa. Di ba? Wag na po yan. Kasi, hindi po ako umiinom. Anak ako ng Diyos. Sabihin mo na yung totoo. Kasi kung maraming pang excuses, nako, diba? Sabihin na po ang totoo. Kristyano ako, anak ako ng Diyos. Hindi po ako gumawa. So, hindi ka na ayayayahin. Sa ating principle of the day, wine may seem delightful
but it often brings destruction. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you all. I love you all. At ang Panginoon po magpala sa atin, mag-keep ng good health sa bawat isa.